Hello once again, good day sa lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung saan ka mang dato sa mundo. Welcome to Buhay Proby Channel. At ito si Coach Bonnie na magbibigay sa inyo ng libreng tutorial patungkol sa Live Good. Okay, for today's video guys, ito ang subject natin. Ano ba as a Live Good upline, ano ba ang dapat bantayan natin buwan-buwan? Okay? Dahil napaka-importante nito guys para sa ating buhay sa Live Good, kitaan sa Live Good. Importanteng merong isang bagay napaka-importante na dapat bantayan natin buwan-buwan at kung pwede lang nakatutok ka rito linggo-linggo. Ano bang ang mga ito? Okay, bago tayo magpatuloy guys ay kung bago ka pa lang dito sa channel na to ay i-click mo yung like, subscribe at i-share mo na rin ang video ito para naman maalam din ng mga iba at click mo na rin ang bell all button para sa regular updates para ma-notify ka pagka meron akong bagong tutorial na i-upload sa Live Good. Okay, so tuloy na tayo guys. As a Live Good upline, meaning matagal ka na sa Live Good at may mga downlines ka na rin, ano ba ang dapat bantayan natin sa Live Good buwan-buwan, meaning tutukan natin? Okay? Okay guys, nakita niyo itong image na nakita niyo ngayon? Saan ba ito makikita guys? Ito ay ang listahan ng lahat ng mga tao, downlines mo sa matrix tree mo. Okay? So, nandyan lahat ng mga tao na ito ay mix na listahan sa mga tao na directly ikaw ang nag-sponsor, meaning ikaw ang direct upline nila, pati rin yung mga tao na nakalagay sa iyo dahil mga spillover galing sa uplines mo. Okay? So, mix yan. At ang lahat ng yan ay naka-indicate doon sa matrix tree mo. Okay? Sino-sino ba mga yan? Ang iba dyan ay kilala mo dahil ikaw naglagay. Ang iba dyan hindi mo na makilala dahil iyon ay nilagay ng mga downlines mo. So katulad nitong sa akin, meron na itong at least mga 16 people dito. Okay? Okay. Saan ba natin makita ang information na to? Okay? So para malaman nyo guys, babalik ako. Okay. Click mo ulit doon sa menu. Itong 3 horizontal bar na nasa taas. Okay. So, dito sa menu, makikita mo yan guys dito sa My Team. Okay? So, click mo yung My Team. At pupunta ka rito. Okay? Dito, kung wala kang ibang pindutin dito at tignan mo lang, makikita mo rito yung matrix tree mo. Ayan, yan yung mga boxes na puno ng mga kulay-kulay dyan guys. Okay? Sa ibang video ko, in-explain ko kung ano yung mga kulay, ano yung mga boxes na yan. Okay? Sa inyo, meron din yan. Okay? Okay, yung mga orange ako yung nasa pinakataas na stats. At ito mga downlines ko, mga bronze na rin. 4 na yung bronze ko. At may mga green dyan, mga unranks. Okay. Yan ang makikita mo guys kung 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 i-scroll up mo pa ito. Wala ka ng ibang makikita dyan. Kundi yan lang mga boxes na yan. Okay. So, dito sa taas, para makita mo yung listahan, i-click mo itong Matrix List View, yung blue text na yan. So, kung ipindutin mo yan guys, at i-scroll up mo, dito makikita mo yung mga listahan ng mga active downline sa levels mo. Halimbawa, yung level 1, meron akong 2. Level 2, merong 4. Level 3, merong 8. Level 4, merong 3. Dahil bago pa naman ako guys. Okay? Okay. Yung mga active levels na yan, 2, 4, 8, meaning puno na yan guys. Ang sunod niyan sa level 4, dapat 16 katao yan, merong 3. Sa pang-5, 32, and so on. Okay? Pero hindi yan ang focus natin ngayon guys, kundi ano ang dapat bantayan natin as an upline, linggo-linggo or buwan-buwan. So punta tayo dito sa pinakababa, wherein dito mo makita ang listahan na pinakita nyo ko kanina.
So ito, dito tayo mag-focus guys. Okay. So itong mga taong ito ay mga listahan ng mga downlines mo. Dito sa level, nakalagay dyan kung yung pangalan na yan, pang ilang level mo siya. Halimbawa sa akin, itong si Gilbert na naka-orange, first entry, nasa level 1 ko siya at ako ang pinaka-direct enroller niya. And so on. Itong Solando, nasa level 2 ko raw. At si Simplicia, nasa level 3. Itong pang-apat, si Eleanor, nasa level 4 ko. Okay? Bumalik na naman sa level 3, meaning ito si Judita nakalagay sa level 3 ko. Dahil so makita mo guys, dito sa enroller column, nakalagay dyan kung sino ang mga enroller nila. Katulad niyang si Gilbert, ako enroller, si Orlando, ako. Pero itong Simplicia, hindi ako enroller, iba. Si Ernesto Luyaw. Yan actually ang upline ko. It means na itong si Simplicia ay nakalagay sa matrix tree ko as a spillover. So ito yung mga tinatawag na spillover guys. Yung hindi ikaw ang nag-enroll, kundi yung mga uplines mo na napunta sa iyo. Okay? So merong spillover naman talaga sa LiveGood. Okay? Lalo na kung masipag ang upline mo, marami kang spillover dyan, babagsak sa iyo. Okay? Ito namang si Judita Benitez, yan ay kapatid ko. Ang enroller niya, yung husband niya, which is kapatid ko, si Gilbert. Okay? So, nakalagay siya sa pangatlong level ko. Okay? And so on. Diyan mo makikita kung sino-sino yung mga taong in-enroll mo, pati yung mga naka-spill over sa'yo, at ang mga tao rin na mga pinag-recruit ng mga downlines mo. Okay? So, ito lahat yung mga listahan. Kaya tinawag siyang matrix tree list. Okay? Iba yung enroller tree list. Okay? Which is listahan ng mga tao na directly ikaw ang nag-enroll. So, dito tayo mag-focus guys. Ano ang mga information nito? Okay? Nasabi ko na sa inyo ang levels, username, enroller. Dito naman sa date upgraded, okay? Yung date upgraded na yan yung date kung saan sila nag-lock in sa nila, membership sa LiveGood. Okay? Yung first entry ng kapatid ko ay naka-lock in siya noong 7/16/2023. Meaning, yan yung, ano ba yung 7 is July? Yes, July 16, 2023 at may oras pa dyan. Yung pitsang yan yung pag-sign up niya sa LiveGood. Iba yung pag-reservation, iba pa yun. So, upgraded means talagang naging member na siya. Okay? Now, dito naman sa auto-ship dates, yan yung date na kung saan hanggang kailan sila active. Okay? Katulad niyan, 2023-10-16. It means na ang ang subscription niya, monthly subscription, mag-expire yan guys sa October 16. Meaning 16th of the month ang bayaran niya. Bayad siya mula September 10 hanggang October 10. Okay? So take note of that dates. And then yung status niya active, yes. Okay. Now then, dahil active member siya. Now, kung makita mo dito sa auto ship dates, guys, okay? I-ano ko lang. Yan, nasa gitna, auto ship dates na column. Nakita mo dyan, meron yang 2023-10-16. Meron diyang 10-24. Meron diyang 11-25. Meron diyang 10-13. So, ano bang mga meaning niyan? Itong mga dates na to, yung 10-16 means October 16. That means, active lang siya hanggang October 16. Ang date ngayon guys, paggawa ko nitong video is already October 10. So that means meron lang siyang 6 days bago mag-expire ang tawag nito, yung subscription niya, monthly subscription. So mag-expire na yun sa 16. Okay, dito tayo sa pangalawang entry, 10-24. So itong taong ito means mag-expire yung subscription niya, bayad siya hanggang
October 24. That means mag-expire na yan by October 24. Pero merong isa dito na 23/11/25 ang expiration niya. That means bayad na siya ng full month ng October. Okay? At hanggang, meaning nagbayad na siya sa October, itong mga iba nagbayad lang sa September. Kaya yung expiration niya nakalagay 11/25. That means mag-expire yung binayaran niya sa November 25 pa. Meaning 2 buwan ang binayaran nito, nag-advance siya. Okay? What about itong isa na nakasulat itong 10/13? So in 3 days time, expired na yung niya. Okay? Meron ditong 11/22. That means November 22 pa mag-expire. Okay? Meron 11/02. Okay? So November 2 pa siya mag-expire. Meron ditong 10/10, meaning October 10. At ngayong araw, guys, is October 10. That means itong membro na to ay expire na ang kanyang today, ang kanyang binayaran. Mula September 10 hanggang October 10, tomorrow is October 11, so mag-expire na to, guys. So, yang mga dates na yan ay i-take note mo as an upline. Okay? Tignan mo ngayon dito sa kung sinong tao yan. In this case, si Lydia Reynes. Actually, kapatid ko yan, guys. So, si Lydia Reynes ay mag-expire ang kanyang binayaran sa October 10, which is ngayong araw yan, guys. So, that means bukas expired na yan. Okay? Meron ditong 11/14/2023. So, matagal pa yan. Meron itong 10/08. 10/08 means October 8 expire ang expired ang subscription niya. So, itong taong ito, ang meaning niyan ay hindi pa siya nakabayad noong October 8 na-expire yung niya at hanggang ngayon hindi pa niya nabayaran. Kaya nakalagay dyan 10. Kaya nakalagay dyan 10/08. At that means hindi pa rin siya nakabayad hanggang ngayon, October 10 na ngayon. October 8 expired na. And so on. So, linggo-linggo, guys, ito ang dapat checkin mo as an upline. Kasi iba-ibang dates ang mga expiration ng mga member mo sa matrix tree mo. So, 10/20, 10/25, 10/03. Okay. Yung mga future dates pa ang you don't worry about them. But for now, I'll be worried nitong nakalagay 2023 10/03. It means nag-expire siya nung October 3 at hanggang ngayon, October 10 na, hindi pa ito nabayaran. That means expired na siya. At anong mangyari kung expired? Explain ko yun mamaya. So meron pang isa ritong 10/04. So ito rin ay na-expired na rin. 10/03, expired na rin. 10/21, 10/19. Okay. So, ito ang anuhin natin ngayon. As an upline, ito ang parang trabaho mo, duty. Natitignan ito, sino-sino sa mga member mo sa ang nag-expired na at hindi nabayaran. Okay? In this case, for example, meron itong 10/10. Okay? Expired na yan today. Pero, dito tayo sa nakalagay na 10/08. Meaning, October 8. At meron pa ritong October, yung nakita natin ganyan, October 3. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nabayaran. Okay. So, take note of those mga dates na na-expired na. At ang gawin mo as an upline, you have to do something. Kasi, yung mga expired na yan, kung manatiling hindi nabayaran yan, hanggang sa katapusan ng buwan, like in this case, hanggang sa katapusan ng October 31, halimbawa, kung hindi yan na bayaran pa rin, ay mawala na sila sa network mo, malagas yung mga downlines niya, at pati ikaw apektado dahil hindi ka na rin mabayaran doon sa mga downline mo na hindi nagbayad for that month. So, meaning makulangan yung bayad mo sa monthly matrix income mo.
At pati yata ang ang matching bonus mo ay madamay din. Wala ka ring matching bonus doon dyan sa mga taong yan na hindi nagbayad. So, iyan ay critical. That means bago matapos ang buwan, checkin mo lahat ng mga dates na to and you have to make sure na na-inform mo sila. Kung wala kang direct access kanila dahil hindi mo sila kilala. Yeah? Dahil ito halimbawa ay sa'yo, yung mga sa upline mo. Then, so ang gawin natin dyan is, ilista mo yan sa papel, lahat ng na-expired na at mga mag-expired pa. Okay? Weekly mo itong gagawin. Check-in mo ito, scroll mo lahat ng mga nasa listahan. At ngayon, yung mga na-expired na, pwede mo pa rin check-in. Okay, halimbawa, meron tayong check-in dito, yung nakalagay na okay, saan ba yun? Ito nakalagay na 1003. Curious ako kung sino ito. So, 1003, yung malapit sa orange nitong sa baba. Okay, 1003. See? Ito yung si Charmaine Ann Benitez, which is anak ko to, guys. Unfortunately. So, hindi ko to nabantayan. Okay. That means, ito siya, nag-expired na noong October 3. Okay. What we can do is, pwede natin siyang i-click na ganyan. Okay. Okay. Pwede natin, so napunta tayo sa niya. Okay. Charmaine daw siya. Okay. Ganyan. So, wala na tayong makitang information nito, guys. So, what we can do is, ang gagawin ko ay, ito guys, ang sekreto. Alam mo yung pinag-enroll ko? In-enroll ko sila using credit wallet ko. That means kung ako ang mag-enroll, kinuha ko lang ang mga information nila at ako nag-fill up doon sa mga detalye nila. At doon, nakalagay doon na kailangan nila ng username at saka password. At ako ang naglagay ng username at password. Pagkatapos nung ma-enroll sila, ini-inform ko lang yan sila through Messenger na ito yung user mo, ito yung password. Pero pinagsabihan ko sila, guys, na if possible, wag na nilang baguhin yung password. The reason for that is, as an upline, gusto kong masubaybayan ang kanilang mga accounts. Gusto kong makapasok sa accounts nila para ma-inform ko sila, makita ko ang progress kung ano ang nila. So, ito rin ay pwede mo rin gawin sa mga mo, na kung pwede, wag na nilang baguhin ang password para pwede ka makapasok sa accounts nila. Of course, hindi yan guys, but dito naman ay we are doing honesty. Wala tayong gagawin sa account nila, kundi survival lang, i-manage natin para makita natin yung information patungkol sa kanila. Okay? Yung membership status nila, ganyan. Pati yung kita nila. Hindi mo naman galawin yung mga kita nila, guys. So, as an upline, dapat matrust ka nila na ganun. So, luckily, dahil anak ko to, guys, so alam ko yung username at password nila. So, ito ang gawin natin. So, pupunta tayo sa account nitong nag-expire na. Okay? In this case, anak ko to, Charmaine. Okay. So, mag-login ako sa account niya. Okay, login, Charmaine. Okay. Login. So, nasa account ako ng anak ko. Okay. Para malaman ko ano ang status niya, ay titingnan ko sa membership niya. So, na-notice mo rito, guys, dito sa pinaka-top entry dyan, which is, nakalagay dyan, kung active yung membership mo, ay membership ang nakalagay dyan. Pero ngayon, ano nang nakalagay dyan? Become a member. That means, hindi na siya member for this month. Dahil nga nag-expire na. Okay? So, become a member. So, kung i-click mo yung become a member, nakita mo dyan, monthly membership, yun na ang nakita dyan. Wala na yung normal na makikita mo rito na you have paid, mga ganon. Kundi, ang nakalagay dyan, add to cart na lang ng monthly at saka yearly. That's a clear indication na na siya. Paso na siya at hindi na siya member. Okay? Now, ito siya is downline ng misis ko. So, siya ang direct enroller. So, kung papasok ako doon sa account ng misis ko, anong makikita ko doon sa tungkol kay
Charmaine, okay? Papasok ko ngayon sa misis ko dahil siya ang direct upline. Okay? So, ano ang entry sa membership niya roon? Okay. Ito, misis ko to. Okay? Dahil yung mga ano ko, misis ko, hindi nag-ano nito eh. Hindi nagtitingin ng mga accounts na ako ang nagtitingin. Okay. So, dito sa membership niya, my membership. Medyo matagal tayo. Okay. Dito sa membership status niya, nakalagay dito, you have not yet paid your membership for this month of October. Dahil ito siya guys, ang nag-expire ngayong araw. 10-10 ang ano niya, expiration date. So, obviously, nakalagay diyan, you have not yet paid. Kasi due na siya. So, ito dapat bayaran. Okay? So, ganyan makikita natin guys kung hindi ka nakabayad sa Live Good. So, siya, misis ko rin, ano na rin, mag-expire na rin today. So, ganyan ang makita mo sa kanya. Now, gusto ko makita yung status ng ano niya. Okay? Doon sa my referrals niya. Okay? Punta tayo sa my referrals. At dito, siya ang direct enroller nitong dalawang anak ko. Which is si Kristen May at saka si Charmaine. Okay, titignan natin ngayon ang mga status ng mga ano na to. Nakita nyo ba yan guys? Nakita mo yung column na type? Ano nakalagay dyan sa type? Retail customer. Retail customer. Dahil dalawa yung anak ko na upline, siya ang direct upline. Nakalagay dyan, retail customer. Ito sila guys, ang na-expire na noong October 3. So, instead na member nakalagay dyan, retail customer. Which means, since October 3 hanggang ngayon, ang status nila ay retail customer na sila. Meaning, hindi na sila kinonsider as a member. Okay? Anong implication ito guys? Dahil na-expire na at wala pang bayad. Kung nanatili ito guys, na retail customer hanggang sa katapusan ng buwan, October 31 halimbawa, at maging November 1 na, at hindi pa rin nabayaran ito, ang mangyari, sila ay laglag na sa network. Laglag na sila sa matrix 3 mo. So meaning, by the end of November, ang bayaran sa monthly nitong November first week, sa Friday ng first week ng Friday ng buwan ng November, sila itong dalawa, pati yung misis ko, tatlo yan, lagas na yan sa network at hindi ka na mabayaran ng matrix income mo dahil sa kanila. Okay? Laglag means minus na yun sa income mo. So, yan ang rason kung bakit bantayan natin to guys. Dahil apektado ka nito, yung mga hindi nakabayad, ay ikaw rin ay mabawasan rin ang income mo. Okay? So, alam mo na kung bakit kailangan nating magmanman dito. Ito ang pinaka-importanting bantayan ng mga uplines sa Live Good. Para hindi mabawasan ang income mo, ay make sure na ito sila lahat ay nakapollow up. Now, ito dahil kapamilya ko, madali ko lang i-follow up. Pero what happens kung ito ay mga ibang tao? Ito ay mga downlines ng downline mo, remote downlines mo. Ang gagawin mo guys ay kunin mo yung mga detalye kung sino ang upline nila. At if possible, meron kang mga phone number doon sa mga ano na yan. At tawagan mo talaga sila. O kung hindi man, i-communicate mo sila sa messenger na make sure na na-expire na yung ano nila. They have at least 1 month. Katulad niyang October 3 ang expiration. They have until October 31 to settle this, to pay for this. Pero guys, i-remind natin sila na dapat magbayad sila before sa last week of the month. Kasi ang computer system natin sa Live Good ay mag-evaluate on the last week of the month. So, posibleng na kung hindi pa yan nabayaran hanggang halimbawa 31 minus 7 is 24. On 24, 25 of the month, hindi pa rin nabayaran, nalagas na ito sila sa network guys. Mawala na. Okay? At ang masaklap pa dyan, kung ito sila ay meron ding mga downlines, yung mga downlines nila ay malipat na sa iba. Sila dahil wala na sila sa network, kung magbayad sila after sa November na sila magbayad,
ibalik sila sa network pero doon na sa pinakababa, wala na silang mga downlines. At nangyari na yan sa akin guys. Sa downline ko rin. So, ito ang pinakatandaan natin at be careful na wala dito yung malagas dahil apektado ka. Okay? So, nakita natin, ang gagawin dito guys is babayaran lang. Kung ikaw ang upline, pwede mo siyang bayaran na para makumplito yung mga active ng member mo. At i-inform nyo sila, bayaran ka na lang nila. Ganon. Kung ito ay mga relatives mo. Kung hindi naman, possible, i-inform mo talaga sila na magbayad sila. Okay? Para itong retail customer, maging member yan guys once nakabayad ka on the same time. Meaning, kung bayaran ko sila ngayon using credit wallet, ay mabago yung mga status na yan. Okay? So, yan ang dapat bantayan natin guys. So, ang gawin, ilista natin. So, balik tayo doon sa okay, babalik lang ako doon sa my team. At ditong matrix list view. Okay? So, ayan ang bantayan natin. Lahat. So, yung status mo naman is laging active. Okay? Lahat niyan active. So, dito actually, hindi mo makikita kung sila ba ay nagbayad o hindi. Pero one thing sure, kung ang date na yan ay the same month pa rin sa katulad niyang nakalagay pa rin dyan, 10/03, October 3, that means hindi pa rin sila nakabayad hanggang ngayon. So, yan ang mo. Kailangan kontakin mo na ang upline yan at pagsabihan mo na kailangan ng bayaran ito. Kung hindi sila makabayad on that date before the month, siya na ang magbayad. Okay? Katulad ko, mga ko lang ito, mga anak ko ito, mga relatives. So, ako na ang nagbabayad sa kanila para lang makumplito yung ko. Ano pang indikasyon guys na mayroong nalagas sa mo, na mayroong hindi nagbayad? Okay, punta tayo sa menu. Okay? Dito sa My Earnings, makikita mo rin yan guys. Okay? Punta ka sa My Earnings. Okay, medyo hina ang internet namin. Pasensya na. Tagal naman. Okay. Another way to detect or to check kung intact pa yung network mo is dito sa menu, punta ka doon sa My Earnings. Okay? Tignan mo guys dito sa View Rank sa baba. Okay? Meron itong View Rank. Okay? Ito yung rango mo guys nasa taas. Yung current rank is bronze. Okay? Yung requirements ko raw para maging bronze for this month of October, para maging silver by the way, is 6 out of 10. Meaning, 10 ang requirements, meron lang akong 6. Actually, dati guys, na to? 7. 7 out of 10. Like last week, tinignan ko. Ngayon, naging 6 na lang. That means nalagasan na ito ng isa. Okay? Dito naman sa total team needed for silver, nakalagay 12 out of 20. Actually, nung isang linggo lang, nakita ko to 15 over 20 na. 5 na lang sana ang kulang ko. Ngayon, bumagsak na naman. Naging 7 na ang kulang. That means, laglag na ang dalawa. Okay? Dito naman sa legs with bronze needed for silver, at least hindi pa ako nalaglag dyan. Dahil 3 out of 3. Dahil 4 na ang bronze ko guys. Nakalagay dyan last week, 4 out of 3. Ngayon, 3 na out of 3 na lang. Kung malagas pa yung isa na bronze na rin, ay magiging 2 out of 3 na ito guys at maging orange na ito. So, ito ang isang epekto sa mga downlines mo na hindi nagbabayad. Okay? Ang mangyari, pati ikaw, posible kang ma-demote. Luckily, hindi na ako ma-demote dahil bronze rank, lang, 2 tao lang kailangan. Okay? Pero kung naging silver ka, dahil umabot na sa 20 or 21 ang tao mo, so silver ka na noon for this month. Pero before sa katapusan, kung halimbawa walang nagbayad dyan, sa mga hindi nagbayad, umabot to ng 19 out of 20 o 18 out of 20, that means for that month, laglag ka sa pagiging bronze, babalik ka sa pagiging silver, babalik ka sa pagiging bronze. Hindi ba't masaklap guys? Ma-demote ka at pinaghirapan mo ito,
So ito ngayon, merong tatlong nalagas dyan sa ano ko. Dahil 15 yan, ngayon 12 na lang. That means may tatlong hindi nagbayad. At yun nga, doon mo ma-check yan doon sa sa matrix tree mo. Tree list. Kaya yun importante na tignan mo yun at i-restore mo yan guys, na make sure na yung mga na nakalista na sa sa matrix tree mo ay hindi malagas. Lalong-lalo na kung ikaw ay naghabol ng promotion. Dahil it's one thing guys, it's one thing to add more tao sa network mo, lagi kang nag-recruit, nag-enroll, ganon. But it's another thing, nabantayan mo na yung na-enroll mo na ay hindi malagas dahil pareho ang epekto. Mawalan ka rin ng ranggo. Okay, so hanggang dito na lang guys for now, and then see you at the top.